Tagapangulo Lee, ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Lahat ng uri ng pamamaraan mula China at kanluran ay nagamit na. Ang binata ay hindi na talaga maaaring mailigtas. Anak, sa ngayon mukhang isang tao na lang ang makakapagligtas sa aking anak. Pumunta ka. Puntahan at anyayahan si Ye Wuchen. Dr. Ye. Namatay lang kanina, 5 minuto ang nakalipas. Hindi pa ganap na nawawala ang kaluluwa. Nagbibiro ka ba? Patay na siya. Maari bang buhayin mo ang isang patay? Ang tao ng tradisyonal na medisinang Tsino, hiramin ang buhay mula kay Yama. Ano ang mahirap doon? Iikot-ikot pang 5. Bilang ng 9 na araw. 1 pulgada nito. Mababaw muna sa kamalalim. Narito na. Pumunta Giant Kwe. Paghigop sa Shenkwe, pagpapasok ng hangin sa dagat ng 5 panloob na organo, dragon na pumapalibot. Okay. Akupuntura na may ki. Una ay patayin ang apoy, saka lumamig. Ito ba ang maalamat na Dragon Needle Method? Bumalik ang kaluluwa. Talagang nabuhay muli. Anak, acupuncture na may ki. Hiniram ang buhay mo mula kay Yama, talagang tunay na maalamat na doktor. Bulan yan. Ikaw ang tagapagligtas sa muling pagbangon ng aking pamilyang Lee. Basta sabihin mo lang, ang aking pamilyang Lee ay handang magdusa at magsakripisyo. Hindi na kailangan yan. Magpagaling at magligtas ng buhay responsibilidad. Umalis na. Doktor Ye, isasama kita. Ang Yang Tsiang Tu ay hindi na magtatagumpay sa aking pamilyang Hua. Sundan mo siya at gawin mo na. Ikaw pala. Bakit si Hua Xiongying? Bakit mo pinamunuan ang apricot forest sa loob ng 20 taon? Ang 1,000 taong pamana ng aking pamilyang Hua ay nawala ng saysay. Muntik nang malugi ang pamilya dahil lang sa'yo. Sabihin mo, karapat dapat ka bang mamatay? Gusto ko lang magpagaling at tumulong sa mga tao. Magpagaling at magligtas ng buhay. Pinapagaling ko ang mga tao. Hindi ka ba nabuhay muli? Kaya gagamitin ko ang iyong mga silver needle para buhayin kang muli. Pero sasabihin ko sa'yo, may isa lang na Hua Xiongying na may apelidong Lin. Nang wala ka, Ye Wuchen, huwag mo na akong kalabanin sa iyong susunod na buhay. Meron akong 13 karayom sa Ghost Gate para kunin ang buhay at kamatayan karayom sa Utak Immortal. Ang dakilang doktor ng siya na si Ye Wuchen namatay siya sa aksidente sa kotse kahapon. Ang Daksha Medical Association ay lubos na nagluluksa magkakaroon ng libing bukas. Ako. Patay na ako. Yes, Shizan. Ang pamilya niya yun. Medyo magaling nga ang pamilya niya sa medisina. Mayroon pala ang pamilya niya ng mga kasulatan ng dilaw na emperador. Ang mga labi ng 7 volume ni Chi Huang. Katahimikan at kawalan, sundin mo ito. Nakaka-interest to. Eksaktong kapareho ng 2 bahagi na alam ko. Talagang Chi Huang Volume 7. Bata, nandyan ka pala. Hulihin mo siya para sa akin. Xiaochen, ayos ka lang ba? Siya ang ina ng aking buhay. Liu Qingqing. Pinapayuhan ko kayong maging mas maingat sa isa't isa. Bilisan mo at pirmahan ang kontratang paglilipat ng equity para sa akin. Kung hindi, ipagbibili ko ang batang ito sa Hilagang Myanmar. Hindi mo na siya makikita sa buong buhay mo. Pangalawang ate, pakiusap sa'yo. Babae ka. Kinamit ko ang kahabag-habag mong itsura noong una. Inakit mo ang kapatid kong lalaki. Lahat ng mga bata, nagpapanggap pa ring mahirap.
Sino ang pinag-uusapan mo? Ikaw ang sinasabi ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Liu Qingqing, walang saysay na itago mo ang kontratang paglilipat ng equity na ito. Masiglang sinabi ni Hua Xiongying na magdaraos siya ng kompetisyon ng tradisyonal na medisinang Tsino, kahit ang aming pamilya ay halos tapos na. Ibinigay mo ang kontratang ito sa isang dayuhan. Mas mabuting ibigay mo na lang sa akin. Hindi ko sinusubukang itago ang mga ari-arian na ito. Gusto ko lang iligtas ang mga iyon, mga pasyenteng pumupunta sa aming ospital para magpatingin. Tingnan mo kung gaano ka kataas. Ginagawa kitang marangal. Bitawan mo ako! Halika rito. Bata, ang lakas ng loob mong kagatin ako? May tao, hulihin ninyo siya para sa akin at ipagbili sa hilagang Myanmar. Huwag kang gumalaw, Xiaochen. Pipirmahan ko. Sandali lang. Tatay, Anong problema? Tatay, sinabi ni Liu Qingqing na matatalo ang pamilya natin sa laro mamayang gabi. Tatakas siya kasama ang pera. Ang galing talaga ni Hua Xiongying. Pero ang 1,000 taong pamana ng pamilya Ye ay hindi rin basta-basta. Paligsahan ng TCM mamayang gabi. Tumaya si tatay kay Hua Xiongying. Kung tayo ang manalo, hindi na makikialam si Hua Xiongying sa ospital ko. Pero kung tayo ang matalo, lahat ng klinika ng TCM ng pamilya Ye ay aalis na sa Xinglu. Ang pamilya Hua ay sangay ng banal na manggagamot na si Hua Tuo. Matinding kalaban. Nandito ka pa rin nag-aaway. Tatay, siya ang unang nangagat sa akin. Ikaw ang bata. Hindi, masyadong mahina ang katawan ng batang ito. Tinamaan ang carotid acupoint ng may husay. Pinalambot ang lakas ng braso. Ang teknik na ito ng pagtutusok paano nangyari sa isang bata, mali siguro ang pagtingin ko. Maliit na pasaway. Tama na, Liu Qingqing, dahil sigurado kang matatalo ang pamilya Ye. Lumayas ka sa bahay na ito. Dalhin mo ang bata at umalis ka. tatay, hindi ako aalis. Pupunta ako sa paligsahan mamayang gabi. Ipaglalaban ko ang pamilya natin. Hindi ka naman tunay na miyembro ng pamilya Ye. Hindi ka karapat-dapat. Si Liu Qingqing, bagamat hindi Ye ang apelido, ay natutunan na lahat ng teknik ng pagtutusok ng kanyang kuya. Sa aming pamilya, siya rin ang pinakamagaling sa pagtutusok. Sa tingin ko, siya ang may pinakamalaking tsansa na manalo para sa atin. Oh, Qingqing, ikaw na ang bahala. Ninuno iniwan ninyo noon ang formula ng Huang Dinaging Yao Wang, ang natitirang mga piraso. Ay hindi kayang buuin ni Numan kung may kompletong formula, bakit napabayaan ang traditional na medisina? Sino ba talaga ang sumulat nito? Katahimikan at kawalan. Sundin mo, mapanimdim na espiritu, hindi kailanman magkakasakit. Ito ang tunay na ikalawang bahagi ng Huang Dinaging at kanyang pinunuan ng reseta. Sino ang makapangyarihang lalaking ito? Sinasabing ang formulang ito ay nakakapagbigay buhay sa tao, immortalidad. Ang mundong ito. Meron na bang milagrosong doktor? Alamin natin, kailangan nating hanapin ang taong ito kahit gamitin ang lahat ng yaman ng pamilya. Ang lalaking ito ang Diyos ng medisina na ipinadala ng lolo upang iligtas ang tradisyonal na medisinang Chino. Hinahanap ko na ito ngayon. Babaeng amoy lansa. Hayaan ka munang maglaro ng isang araw. Kapag natapos na ang laro mamayang gabi, tingnan mo kung paano kita pagtratuhin. Maligayang pagdating sa Daxia Medical Association. Ako ngayon ay nagpapahayag. Pagtatagisan ng traditional na medisinang Chino sa pagitan ng pamilyang Ye at pamilyang Hua. Opisyal na magsisimula. Ye Zhongjing, pinapayuhan kita, isang matandang lalaki, na huwag maging ignorante sa papuri. Maamong isuko ang ari-arian. Kung hindi, ikaw ang magmumukhang pangit sa huli, kahihiyan sa harap ng buong lungsod. Wanton, hindi ba ang pamilya mo ay umaasa sa ang sinaunang aklat na iniwan ni Ji Hua? Ano ba ang totoong kakayahan? Kaya wala nang masyadong sasabihin. Ngayon ay ipinahahayag ko. Pagtatagisan ng TCM. Magsimula na ngayon. Kaya ang unang proyekto namin ay pagsusuri ng pulso. May lagnat, mababang temperatura at hindi pinagpapawisan ang pasyente. Pananakit ng ulo. Malamig ang pulso. Hindi pala walang kwenta si Ye Tiantian. May kakayahan pa pala siya.
6 na pagpasok, taglamig na naman. Maramihang clip ng malamig na masama. Pero pumasok na ang lamig sa baga. May pananakit ba ng dibdib at tuyong bibig kakamakailan? Oh, hindi maganda ang pakiramdam ng baga ko nitong mga nakaraang araw. Ganyan talaga ang pamilya yan ng Xinglin. Kapag hinawakan mo ang pulso, malalaman mo agad kung may problema. Ang galing! Susunod, papakilalanin ko ang pamilya Hua. Ganitong mga simpleng bagay, ang anak ko ang gagawa. Haleg. Ito pala ang malamat na hanging silk pulse diagnosis. Peke yan. Napakalayo para makadiagnose ng pulso. Ay, masyadong malapit. Lumayo ka pa. Lumayo ka pa. Pasye, bukod sa mga problemang binanggit mo, mayroon ka ring mga walang dahilang takot at pagkabalisa. Takot sa pagkakasala, pagkabalisa, at iba pang sintomas. Doktor, ang galing. Nakapag-diagnose ng pulso mula sa 2 metro ang layo. Paano kaya? Pamilya Hua, ang aking technique sa pagdiagnose ng pulso ay ganap na ng napino. Hanggang sa puntong ito, Huwag mong sabihing 10 metro. Kahit nasa kabilang pader, kaya kong maramdaman ang pulso sa pamamagitan ng nakabiting alambre at marinig ang tibok. Ayos lang ba ang pamilya ninyong mga basura? Suspended silk lang para makinig ng pulso. Ang tunay na doktor, hindi kailangan ng anuman. Makakarinig ka ng pulso sa hangin. Saan nanggaling ang batang ito? Dahil lang sa nakikinig ka pa ng pulso sa hangin, mga hangal na mayabang. Ang technique ng pag-check ng pulso sa hangin ay umiiral lamang sa mga alamat. Isang batang wala pang alam mula sa pamilyang Ye. Magbukas ka ng bibig. Hindi ka ba natatakot masilawan ang dila mo? Ang pagsilang mo sa batang ito ay magdudulot ng problema sa pamilya. Bakit hindi mo siya agad dalhin palayo? Xiao Chen, tumigil ka sa paggulo. Maputla siya dahil sa pamumuo ng dugo. Medyo maitim, pula ang dulo ng dila at may mga petetsya. Nakikinig ako sa pulso niya. Mahinang pulso, kulang sa enerhiya. Ang hugis ng pulso. Malamang may malubha siyang kondisyon sa puso. Kontrato lang sa sipon, hindi malulunasan ng ugat. Tapos na. Ano ba talaga ang alam mo? Hindi mo pa nga mabasa ang lahat ng salita. Nag-aaral ka pang magdoktor. Sa tingin ko, ikaw ang may sakit. Wala na bang ibang tao sa pamilya ninyong Ye? Hayaan ang isang bata na tumayo at magsalita ng kalokohan. Itong batang walang pinag-aralan. Hindi dapat narito sa ganitong banal na arena. Itapon ninyo siya palabas ngayon din. Sandali bata, paano mo nalaman na nagkaroon ako ng atake sa puso? Ano, may sakit ka talaga sa puso? Oo. Matagal na. Nakikita niyang maliwanag ang pulso ng isang tao sa hangin. Paano iyon posible? ang pandinig ng pulso sa hangin ay isang himalang pamamaraan. Totoo pala. Ano ba ang problema nitong bata? Ang 1,000 taong pamana ng pamilyang Hua ay hindi pala katapat ng isang bata. Mga bata, kahit magsanay ka ng pagsusuri ng pulso sa sinapupunan, hindi mo rin magagawa. Kinuha mo ba ang medical records ng pasyente? Eksakto. Gumamit ng daya ang batang ito, baka pasyente ito ng kanyang pamilyang inayos ng maaga. Hindi dapat bilangin ang laban na ito. Ang pandinig ng pulso ay talagang hindi ko maintindihan. Patawarin ang aking kawalan ng kakayahan. Hindi ko mahusgahan ang resulta ng laban na ito. Ngunit, mas mabuting magpatuloy na lang tayo sa susunod na kompetisyon pag-iinis at moksibisyon. Kakaiba ang ina at anak na ito, masyadong mapanganib. Kailangang alisin. Para sa kompetisyong ito ng pag-iinis, espesyal kaming kumuha ng isang pasyente. Teka, dahil competition ito sa pag-iinis, mas mabuting direktang mag-inis sa isa't isa, tingnan natin kung sino ang mas bihasa. Maglagay ng karayom sa kalabang doktor kung sakaling may aksidente. Ano naman, kung may aksidente, maglagay lang ng kasunduan ng buhay at kamatayan. Ang pag-iinis ay hindi pwedeng subukan ng mga doktor. Paano ka pa maglalagay ng karayom sa mga pasyente? Natatakot ka ba, matanda? Kung natatakot ka, Tumahimik ka. Tatay, ako na ang gagawa. Huwag kang padalos-dalos. Ang 13 karayom ng pulto ng multo ng pamilyang Hua sinasabing nakakapatay. Nakakapagbigay buhay. Madali ring makapatay kung dumaan ka sa kanilang mga karayom, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Bakit hindi mo hayaan ang batang iyon? Liu Qingqing, ang pamilya Ye ay tumanggap sa inyong mag-ina ng napakaraming taon. Panahon na para bayaran ang kabutihang iyon.
Sige, naiintindihan ko. Paano iguhit ang isang landas? Ang daan ng acupuncture at moxibustion. Ang diin ay sa mabilis at tumpak na pag-abot sa sugat. Magtutusok tayo sa isa't isa. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis at mas tumpak. Walang ganyang paraan ng labanan. Anong kinakatakutan ko? Sa tingin ko, mas makapal ng bahagya ang buko ng kanang kamay mo kaysa sa kaliwa. Iyon ay kondisyong dulot ng pagtutusok gamit ang kanang kamay sa buong taon. Maaari itong gamutin sa pamamagitan ng moxibustion sa Shaoyang Sanjiao Point. Kontrolin ang karayom gamit ang Qi, Jaro Penture. Ang 13 karayom ng Ghost Gate ng pamilya Hua ay nakakatakot. Ang bilis nito. Hindi ito pagliligtas ng buhay, ito ay pagpatay sa pamamagitan ng paggamot. Ang karayom ay may 13 puntos na dapat makilala. Ang galit na masamang espiritu ay nawala ng walang bakas. Sa tingin ko, hindi rin maganda ang mga binti ng babaeng ito. Gusto kong tulungan siya sa moxibustion sa Zusanli Point. Ipagaling siya. Sumulong ka bilang hamon sa akin. Nakikita ko noong ipinanganak mo ang batang ito. Ang ibabang tiyan na ito ay nag-iwan din ng maraming nakatagong sakit. Tutulungan kitang gamutin ito ng maayos ngayon. Naghahanap ka ng kamatayan. Anak, galit ka. Ang buong pamilya mo ang naghahanap ng kamatayan. Aminin mo ang pagkatalo. Walang magiging biktima. Kailangang pigilan ang aking layunin. Pero mabait ako. Huwag kang mag-alala sa pagtulong sa iyong ina na makakita ng doktor. Nalaman ko na may sakit din ang utak ng iyong ina. Papatayin ko siya sa isang tira. Huwag kang maglakas loob. Paano ka naglakas loob na kumuha ng karayom? Iniisip mo ba ang sarili mo bilang Dr. Ye ng taon? Xiao Chen, ito ay laban sa pagitan nila. Umuwi ka muna. Kuya, ang batang ito ay naghahanap ng kamatayan. Hayaan mo siyang mamatay. Ito ang Soul Stabilizing Needle sa 13 Needles of the Ghost Gate. Ang Ghost Door 13 Needles na ito, tanging ang Dragon Needle ng Magic Doctor na si Ye Wuchen ang makakapantay. Pero si Ye Wuchen ay pumanaw na. Ang karayom na ito, walang solusyon, walang duda. Tatay, Ang marangal na pinuno ng pamilya Ye ay sinamantala ang kawalan ng paghahanda, pataksil na atake sa ilalim ng balatkayo ng isang bata. Mas kahiya-hiya pa kaysa sa matanda. Ikaw pala. Ang galaw na yon kanina, hindi magagamit ng maliit na basurang ito. Malamang para punan ng Huangdi Internal Classic na Qi Huang, Volume 7, ang Master of Fragments. Lihim na kamay. Yamang ayaw magpakita ng Master. Aaminin ko muna. Hihingi ng paumanhin sa Master mamaya. Pinatay mo ang manugang ko. Maliit na parusa lang ang ibinigay ng matanda. Talo ka sa laban na ito. Paano mabibilang ang pataksil na atake sa labas ng larangan ng utot? Tama ang muling paglaban. kung mas magaling ang iyong medisina kaysa sa medisina ng tatlong ito, saka lang aamin ng pagkatalo ang aming pamilya Hua. Kung hindi, isuko ang ari-arian. Tara, labanan natin. Sige. Yamang muling paglaban ito, bakit hindi pa dagdagan ng konting kulay? Kung matatalo ka, hindi lang sa akin mapupunta ang iyong ari-arian. Kahit ang iyong pamilya, ay kailangang maging tagasubok ng gamot ng aking pamilya Hua. Tatay, hindi ba pwede maging tagasubok ng gamot? Hindi na tayo mabubuhay o mamamatay. Gusto mo bang umamin na lang sa pagiging duwag at isuko ang ari-arian ng pamilya? Mabuti, libo-libong taon nang ipinapasa ang medisina ng aking pamilya Ye. Hindi tayo matatalo. Sige, magsimula na tayo. Ang aking Miao Jianggu doctor ay gustong-gusto magpagamot gamit ang sabaw. At ang pinakamaganda sa lahat ay itong 5 Saints Big Tonic Soup. Goo Poison Soul Refining Soup. Medyo interesante.
5 Saints Big Tonic Soup. Isang paglublob, tuluyang mawawala ang sakit. Halika, maglublob ka. Mabait na nagluto si Chilian ng 5 Sages Big Tonic Soup para sa'yo. Para maayos ang iyong katawan. Magkakanulo ka ba ng puso ng iba? Ang iyong pamilyang Ye ay 1,000 taong pamilya rin. Kahit ang medisina ng Miaojiang ay natatakot na maging ganito. Kung hindi, talagang hindi ito gagana. Ang aming pamilyang Hua ay maaari ring bumaba at magbabad. Pero sa pagkakataong ito, matatalo ka. Tian, ikaw ang umakyat. Ano? Lason lang yan. Ang detoxification technique ng aking pamilyang Ye ay walang kapantay sa mundo. Kahit malason ka, tiyak na maililigtas ka ni tatay. Baka hindi ordinaryong laso ng mga yan. Tumahimik ka, bata, wala kang alam. Ito ay Gu Poison Soul Refining Soup. Ang sopas ay puno ng soul refining at lason. Soul refining good poison. Alam ng batang to, bakit nangyari na ang iyong pamilyang Ye ay naging... Nakikinig na lang ba kayo sa isang 8 taong gulang? Liu Qingqing, huwag mo nang pansinin ang bibig ng anak mo. Palalayasin ka ng matanda sa bahay ngayon. Xiao Chen, tumigil ka sa kakabuladas. Magandang ideya. Kung gayon, manonood na lang ako ng palabas. Tian, sige na. Tiyak na ililigtas ka ni tatay. Tatay, iligtas mo ako. Mahirap kumbinsihin ng isang tiyanak. Ma'am, walang laman ito at walang kabayaran. Swerte, nasa akin ang karayom. Sumusugod ang karayom. Ipinagbabawal ang mga puto at ilong. Ipinagbabawal ang butas ng Chizawa. Ipinagbabawal ang punto ng Chizawa. Walang tatalo sa mga lason. Punto ng Tayuan. Nagmamadali ang chi at dugo sa pagtutuos. Nakulong ang lason. Pinukaw ang ki at dugo. Kumaling ang lason. Talaga? Hindi ganon kadali ang pakikitungo sa akin. Anong klaseng manggagamot yan? Paano makakalaban ng kanyang ki at dugo ang pagsalakay ng Gu Poison? Sa puntong ito, narating na ng Gu Poison ang Yunmen Cave. Kung hindi mo ililigtas ang buhay niya, wala na. Bata, marunong ka bang mag-detoxify? Detoxifyan mo ako. Tulungan mo ako. Karapat-dapat ka rin ba? Liu Qingqing, magkakapamilya tayo. Hayaan mo siyang iligtas ako. Xiao Chen, kapatid pa rin siya ng tatay mo. Kung kaya mo talaga siyang iligtas, iligtas mo na agad. Maaari mong hilingin sa akin na iligtas ka. Pero kailangan mong manumpa. Mula ngayon, hindi na ako gagalaw sa equity ng nanay ko. Hindi ko magagawa yan. Hindi na ako maglalakas loob. Kung maaalis mo ang laso ni Tian, kinagarantiyan ng matanda na walang makakagalaw sa shares ng nanay mo. Magandang Miaojiang Poison! Dapat mayroong antidote sa loob ng 3 hakbang ng lason. Walang exception ng Gu Poison. Nasa iyo ang antidote. Walang paraan para makuha ang antidote. Xiao Chen? Xiao Chen? Mamatay ka na. Wala pang lason sa mundong ito na makakalason sa akin. Noon si Ye Wuxian ay marunong lang mamitas ng bulaklak at maghati-hati ng dahon. Ganito rin ang batang ito. Hindi pwedeng itago ang batang ito. Lolo, tandaan mo ang sinabi mo. Pangako sa iyo, hindi ko sisirain ang aking pangako. Pero ang pangako ko ay hindi bibilhin ang shares ng nanay mo. Pero gusto ko pa rin mabawi ang ospital na iniwan ng tatay mo, maliban na lang kung pumasok ka sa 5 Poison Soul Refining Soup para kay Tian. Hindi, panilin lang ang antidote na kinain ni Xiao Chen. Paano mo siya papapasukin sa sabaw na ito? Tumigil ka sa kakabulahan o ikaw ang papasok o ang anak ng munting batang lalaki mo. Pagpasok ko ba sa sabaw na ito, hindi ka na muling magnanakaw ang iniwan ng tatay ni Xiao Chen? Hindi na muling magnanakaw. Sige. Ma. Xiao Chen, bata ka pa, hindi maganda. Hayaan mo na ang nanay ang gumawa kahit hindi makaligtas ang nanay. Ang iniwan ng tatay mo. Sapat na yon para sa buhay mong walang alalahanin sa pagkain at damit. Putulin at ikandado ang kaluluwa, putulin ang lupa.
Nakaligtas ako. Sa harap ng siyam na tunay na teknik ng aking pamilyang Ye, maliit na lason mahina. Chilian, ano ang kinain mo? Huwag kang mag-alala, sinong nagsabing sila lang ang may mga maliliit na kaibigan. Tama, Ye Jongjing. Pakinggan mo ang iyak ng iyong manugang na babae. Ang sarap nito. Natalo ka sa larong ito. Isang grupo ng basura, ano ang silbi ng pagpapalaki sa iyo? Nanay. Xiao Chen. Nanay, huwag kang magsalita. Aayusin kita. Tama ba ang narinig ko? Siya ay kinain ng napakaraming insekto at nalason ng napakaraming insekto. Maaari mong gamutin siya. Naniniwala ako na imposible iyon. Hindi ako naniniwala na maaari niyang gamutin siya. Ang sinaunang gamot ng Miaojang ay pumapatay ng tao gamit ang mga insekto at kumukontrol sa tao gamit ang mga insekto, pumatay o gumamot lahat sa isang iglap. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, kaya ko sa isang sandali, kunin mo ang iyong Goo Poison Soul Refining Soup, gawin itong tunay na 5 Saints Soup. Anak, huwag mong isipin na mayroon kang mga stunt ni Ye Wuchen. Maaari kang maging tunay na banal na doktor na si Ye Wuchen. Walang lunas para sa Goo Poison. Bakit hindi ka magmadali at bumili ng kabaong para sa iyong ina? Makikita mo, Gastrodia, ilata 3 pera rosea, 1 o 2 nightshade, 8 puntos flying pod, 7 sentimos pag alis. Xiao Chen. Okay lang ako. Nanay, hindi lang okay ka? Nasarapan pa ako sa 5 Saints na busuk. Ngayon, gumaling na lahat ng sugat mo. Imposible. Talagang imposible. Ang tao ng medisina, ang paglikha ng langit at lupa, ang pagpapaliwanag sa mga hiwaga ng sangkatauhan. Sa tingin mo imposible dahil ikaw ay isang hindi marunong na doktor na walang kakayahan sa medisina. Ikaw, maliit na bata. Ginoong Hua, ang aming pamilyang Ye ang nanalo sa laban na ito. Pero ano ang ipinagmamalaki mo sa panalo sa isang laban? Isang maliit na pagsusulit lang ito. Ang susunod ay ang pangunahing laban. Liangzhou Jiangjia, Dr. Zhang Xie. Liangzhou Jiangjia. Sino yon? Ang masamang doktor na ito ay ang pangsyam sa listahan ng mga banal na doktor sa Great Korea. Kilala sa acupoint massage, siya ang lumikha ng kanyang sariling body-burning 18 palms, espesyalista sa mga daluyan ng dugo at meridians. Napakagaling. Kuya, kaya mo bang makipagkompetensya sa kanya? Matagal ko nang narinig ang acupoint massage ng mga Ye. Hindi ko alam kung matututo ako ng body-burning 18 palms ngayon. Matuto ng 1 o 2 bagay. Heaven bestowed your family massage, ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Ipakita mo sa kanya kung gaano kalakas ang aming pamilyang Ye. Oh. Sisihin ko ang iyong naninilaw na kutis. Tiyak na ito ay maruming hangin. Mahirap mapanatili ang malinis na hangin. Masadyan ko ang iyong zigong point para maalis ang lesyon. Ang pangunahing Diyos ng Purple Palace ay hindi namamahala. Hindi ko nga nauunawaan ang pinakapayak na prinsipyo ng medisina. Maglakas loob kang magmassage para linisin ang maruming hangin. Kailangan mong itulak ang Xuanji Point. Anong kakulangan sa lakas ng palad? Pagkilala sa acupoint, ito ay malinaw na Tiantu acupoint. Naghahanap ng Xuanji Point, dito dapat itulak. Kaloob ng langit. Tansi. Ngayon ay malinis na ang iyong hangin, naalis na ang sugat, dugo lang ang nilalabas, walang malubha. Bakit hindi ka nasaktan? Ang iyong pamilyang Ye ay bihasa sa masahe ng mga acupoint. Hindi mo ba narinig ang sining ng pagtatago ng mga acupoint? Sa mga tao ng pagpapanday, sa mga kalamnan at buto, gawing nakatago ang mga acupoint tulad ng madilim na ulap at hindi nakikita ng araw. May kaalaman ka, ang teknik ni Dr. Zhang sa pagtatago ng acupoint ay umabot na sa antas ng pagbabagong anyo. Ang iyong pamilyang Ye ay tiyak na matatalo sa laban na ito. Natapos ang 1,000 taong pundasyon ng aking pamilyang Ye, mawawasak ba ito sa aking mga kamay? Xiao Chen, ano ang magagawa mo? Kahit na may paraan ako, hindi rin kita tutulungan, mga taong walang puso. Anak, ano ang sinabi mo? Ang ari-arian ng iyong ama ay pag-aari rin ng pamilyang Ye. Kung matatalo tayo, magiging mahirap ka rin. Hindi, ang ari-arian ng ama ni Xiao Chen ay hindi maigagalaw. Mawawala ang buong pamilyang Ye, paano mapoprotektahan ang ari-arian ng ama ni Xiao Chen? Nanay, wala akong pakialam sa mga bagay na iyon. Mula sa pamilyang Ye, matatalo ang pamilyang Ye.
At aalis lang tayo sa pamilyang Ye. Xiao Chen, mga ulila at byuda tayo umalis sa proteksyon ng pamilyang Ye, wala ng mga araw ng kapayapaan. Ipinangako ko sa iyong tatay na ligtas at maunlad kang lumaki. Dapat kong gawin ito. Narito ako upang makipagkompetensya sa iyo sa kasanayang medical. Gusto kong magmasahe ng mga babae. Halika, aalagaan kita ng mabuti. Gusto kong makita kung gaano kalalim ang pagtatago ng iyong mga acupoint. Isang karayom ang nagkandado sa lalamunan. Magandang babae ang kumakamot. Pinanood kitang mabiyuda ng maraming taon. Tiyak na Yin Chi ang bara. Kailangan ng yang harmony. Tutulungan kitang magmasahe ng Guanyuan Point. Tiyak na magpapasarap sa iyo. Sige. Huwag kang makulit, bata. Umupo ka na lang. Talagang pagmamahal ng ina at anak. Yung matanda ay naghihingalo. Itong maliit na ito, nagmamadali ka pa bang mamatay? Xiao Chen, okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Oo, gagamutin ko ang iyong ina. Ano bang pwedeng mangyari sa nanay mo? Halika, susunod, imamassage ko ang iyong zigong acupoint. Nasa dibdib ba ang zigong acupoint na ito? Dr. Zhang, kailangan mong magmassage ng maayos. Hindi ba sa tingin mo? Magandang pangangatawan, isang magandang babae. Huwag ka nang maging balo. Sumama ka sa akin, malakas ang aking esensya, pa at ugat ng bato. Talagang masasatisfy ka nito. Pangarap lang yan. Yan o ito. Ito ang sikretong kasanayan ng aking pamilyang Ye sa medisina, ang 3 karayom ng pintuan ng buhay. Ang 3 karayom na ito ay isinuot sa kanyang 100 tao at Shaanxing na 3 ugat. Magpapasimula ito ng daan-daang virus sa kanyang katawan ng sabay-sabay. Dr. Zhang, kung susuko ka na ngayon, ililigtas kita. Gusto kong iligtas mo ako. Gusto kitang paglaruan. Hindi ko inasahang alam mo pala ang mabuti. Kaya huwag mong sisihin ako sa pagsira ng bulaklak. Nagnininggas na 18 palad. Xiao Chen. Paano nangyari yon? Ang bata na to kayang tiisin ang pagsunog ng kanyang katawan gamit ang 18 palad. Maliban na lang kung Maliban na lang kung ano. Maliban na lang kung ang batang ito ay gumamit ng isa sa mga klasikong teknik ni Ye Wuchen. Isang 100 puntos na masahing kamay. May mata ka pa. bagamat ang Diyos ng medisina na si Ye Wuchen ay hindi kailanman nagtago ng kanyang natatanging kaalaman, kakaunti lang ang nakakaalam nito. Si Xiao Chen ay isang henyo sa medisina. Mas mabuti pa kung henyo. Ang paborito kong gawin ay patayin ang mga henyo. Dr. Zhang, hindi mo pa nga maikukumpara ang sarili mo sa isang bata, di ba? Hindi pa ako handa. Sa ilalim ng palad ko, tiyak na mamamatay kayong mag-ina sa kamay ko. Bilisan mo. Ang naglalagablab na 18 palad. Ang naglalagablab na 18 palad. Sa bawat paggamit mo nito, sinusunog ng puso mo ang iyong dugo. Pinupukaw ang sarili mong dugo. Kahit na malakas ito, pero parang pumatay ka ng 800, mawawalan ka naman ng 1,000. Paano mo nalaman? Hinuhulaan ko lang, naniniwala ka ba? Huwag kang makinig sa mga kayabangan ng batang yan. Wala siyang alam. Bilisan mo. Gusto kong sirain ang iyong naglalagablab na katawan. Sa sandaling gumalaw ka, tatamaan ko ang 3 acupoint sa gitna ng iyong Shangguan Lingtai. At magsisimulang mag-apoy ang iyong dugo sa loob ng katawan mo at ikaw ay masisira. Ano kung alam mo, hindi ako naniniwala. Sa sandaling ipatong ko ang aking kamay, maiipit mo ba ang aking 3 acupoints? Ang 10 puntos na masahing kamay. Kaya yon, kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Sige na. Natatakot ka talaga sa batang to? Putya, siraan mo. Huwag mo akong lokohin, bata. 100 puntos na masahe sa kamay, hehe. Mukhang nanalo na naman ang ating pamilya Yeng ngayon. Anong ipinagmamalaki mo? Hindi pa nabebenta ang panghuling baraha. Anak, ibaba mo sa akin ang 2 basurang to. Opo, sige.
Sige, gawin mo na. Huaxing Eagle, itong dagang nakatakip ang mukha at nagtatago ang buntot. Ito na ba ang huling baraha mo? Ano sinabi mo? Sabi ko, ang bato sa bat na 30 taon na sa katawan ko, nadurog mo. Ang 30 taong gulang na matigas na kidney stone sa katawan ko ay dinurog mo. Walang gamot, walang karayom, ni hindi man lang nahawakan ng pasyente. Paano posible iyon? Kung iyon ang taong yon, kaya niyang gawin. Sino? Ang dakilang doktor ng siya si Han Qingyun, ang ikalimang chigong doktor sa listahan. Tama, ito si Dr. Han Qingyun. Ang Tuotian Qigong, gamit ang isang kamay, lumabas ka sa sistema ng traditional na Chinese medicine tunay na paglikha. Si Dr. Han ay kayang balansehin ang yin at yang nang walang gamot, pawiin ang lahat ng sakit. Paano mo mananalo ang larong ito? Paano posible iyon? Si Senior Han Qingyun ay 120 taong gulang na 20 taon na ang nakalipas. Kung buhay pa siya hindi bababa sa 110 taong gulang, paano mabubuhay ang isang tao ng ganun katagal? Si Senior Han Qingyun nga talaga. Mas mahabang buhay, ito ay isa lamang sa mga epekto ng Tuotian Qigong ng matanda. Hindi mahalaga. Takot at desperado. Sa harap ni Han Qingyun, lahat kayo ay basura. Bagaman ang batang ito ay may ilang talento, ngunit wala sa lamesa hindi pa isa lang laban kay Han Qingyun. Hindi maaasahan sa kanya. Ang pamilya ninyong Ye ay mga tanga, may lakas ka bang magsalita ng higit sa iyo? Si Ye Zhongjing ang pinuno ng pamilyang Ye. Mangyaring liwanagin mo ako. Ang matandang ito ay kahabag-habag. Kawawa naman ang matandang ito. Xiao Chen, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ako nagsasalita ng kung ano-ano. Sa harapan ni Han Qingyun, hindi makakasagot ng isang galaw ang matandang iyon. Pagkatapos ng lahat, kahit ako, medyo nag-effort pa ako noon bago ko natalo itong si Han Qingyun. Anong sinabi mo, bata? Ang tatay ko ang pinuno ng pamilyang Ye. Ang kasanayan niya sa medisina ay nakaligtas ng napakaraming buhay. Paano siya hindi makakasagot ng isang galaw? Gusto ni Ye Xiaochen na itaas ang ambisyon ng iba at sirain ang prestihiyo ng pamilya nating Ye. Isa pang salita, umalis ka kaagad sa bahay ng mga Ye. Xiao Chen, huwag ka nang magalit sa lolo mo. Mahirap talagang kumbinsihin ang taong matigas ang ulo. Putyang ina, huwag mo akong idalangin na iligtas ka mamaya. Akala mo talaga doktor ka ng himala. Ibalik mo ang tama mo. Hindi ka karapat-dapat. Mga apo na hindi alam ang taas ng langit. Pasensya na, Dr. Han. Sa tingin ko, matalas ang mata ng apo mo. Talagang hindi mo kayang sagutin ang isang galaw ko. Marunong din palang magbiro si Dr. Han. Biro ba o hindi, malalaman mo kaagad. Isang galaw lang ang gagawin ko. Kung sasagot mo ito, handang-handang ako na matalo. Isang galaw lang ang gagamitin mo. Para lang mapaurong ako at magkawatak-watak ang 5 panloob na organo. 7 ugat na retrograde. Kahit si Hua Tuo, mahihirapang magamot nito. 5 internal organ ang nalipat. Immortal. Magkikita tayo sa susunod na taon. Sa araw na ito, magpapausok ako ng papel para sa iyo. Nasa peligro ang buhay ko. Iligtas mo ako. Tatay, wala talaga akong magagawa. Ikaw, bumili ka ng kabaong. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti ang ari-arian ng pamilya Ye para sa iyo. Ang akala ko mataas ang pamamaraan ng panggagamot ng pamilya Ye. Hindi ko inaasahang kayang masira ang aking 7 Meridian Extinction. Malamig na malamig dyan sa taas. Isang masamang trick na nasira, 20 taon na ang nakalipas. Ngayon mo lang ilalabas. Masyadong malamig dyan sa taas. Nanay, sabi mo hindi siya nakakatawa. Xiao Chen, huwag mong sasaktan si Dr. Han. Xiao Chen, ano ang sinabi mo? Nasira na. Ye Zhongjing, sa tingin ko matanda at nalilito ka na. Itong 20 taong gulang na crack, tanging ang banal na doktor na si Ye Wuchen ang makakasira nito. Pero patay na siya ngayon, nawala na ang magic. Itong batang ito, hindi kanya maliligtas. Xiao Chen, maliligtas mo ba si Lolo? Madali lang iligtas ka. Eh bakit ko pa dapat iligtas? Nung inapi ng mga anak mo ang nanay ko? Bakit hindi kita nakita na dumating ka para iligtas ako?
Kung maililigtas mo ako, ang posisyon ng puno ng pamilya ay ipapasa sa nanay mo. Wala nang makakaapi sa tatay mo. Tatay, huwag. Tumahimik ka. Ye Jongjing, para lang mabuhay, kayang-kaya mong isuko ang posisyon ng puno ng pamilya. Pero maililigtas ka kaya ng batang yan? Hindi siya ang banal na doktor na si Ye Wuchen. Kung maging puno ng pamilyang Ye ang nanay, kahit na bumalik ang kamalayan ko sa orihinal kong katawan sa hinaharap, hindi ko na kailangang mag-alala para sa kanya. Sige, ililigtas kita. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Mabuhay man si Huatuo o muling isinilang si Ye Wuchen. Sino ako? Malalaman mo kaagad. Yapak sa 7 bituing hakbang. Kamay na humuhuli ng 5 elementong aura. Ye Wuchen, ikaw si Ye Wuchen. Hanlao, patay na si Ye Wuchen. Nagpapatawa lang ang batang yan. Hindi yan pagka-fansya. Ganito ginawa ni Ye Wuchen para buksan ang 7 meridian ko. Ginamit ang 7 bituin at 5 elementong therapy. Anong 7 bituin at 5 elementong therapy? Ginawa kong pabaliktad ang 7 ugat ni Ye Jongjing at nagpalit lugar ang 5 internal organ. At hinugot niya ang kapangyarihan ng Big Dipper, pinabalik ang 7 meridian gamit ang liwanag ng mga bituin. Sinakop muli ang 5 elemento at ibinalik sa lugar ang 5 internal organ ni Ye Jongjing. Posible yan. Hindi niya mahihigop ang liwanag ng mga bituin ng Big Dipper. Hindi niya mahuhuli ang 5 elemento? Peke lang yan, sigurado. Pero kung totoo, di ang batang ito ay masasabing isang pambihirang henyo sa medisina. Xiaochen, kaya mo ba talaga? Nanay, hintayin mo na lang na maging puno ng pamilyang Ye. Hindi pa. Ang galing ni Xiaochen, nagawa mo? Anong ipagmamalaki? Hindi pa nahuhuli ang 5 elemento. Genji Yun Dangshen 3 pera out. Wood Rhyme Bank siya 2-2. Ang essence ng Water Drunken Fish Grass 3 puntos out. Ang flame ng fire ay out ng 1 pera. Kalahati ng Ganoderma lucidum ay tumubo mula sa lupa. Para akong nabawasan ng 10 taon. Ang galing! Nakuha ang kapangyarihan ng langit at lupa. Natural lang na mabawasan ka ng 10 taon. Ye Jongjing, binabati kita sa pagkakaroon ng napakagandang apo. Natalo ako dito. Magaling sa medisina sa murang edad. Talagang isang biyaya ito para sa ating Great Shia. So ang invitation letter para sa 3,000 Medical Genius Battle sa Zhongzhou. Siki, dapat kang pumunta. Ang mananalo ay tatanggap ng buong Yellow Emperor's Neijing. Ang buong teksto ng Huang Di Neijing, baka naalala sa itaas. Ang paraan upang maibalik ang aking kamalayan sa dati nitong anyo. Dapat kong puntahan ang Genius Battle na ito. Salamat Ginoong Han sa iyong pagmamahal kay Aison. Ang aming pamilyang Ye ay talagang darating. Ginoong Han, kakalabas mo lang. Hindi kita pakakawalan. Lumabas ako alang-alang sa iyong ama. Hinahadlangan mo ako? Natapos ni Hua Xiongying ang lahat ng 3 laro. Nagawa natin, hindi mo maaagaw ang ari-arian ng aming pamilyang Ye. Ang industriya ng inyong pamilyang Hua ay matatalo rin sa amin. Ye Jongjing, hindi pa ito tapos. Liyam ng imbitasyon sa 3,000 Medical Genius Battle ng Eastern Zhou Dynasty. Meron din ang aking pamilyang Hua. Maghintay ka hanggang sa Genius War. Yuyurakan ko ang lahat ng inyong pamilyang Ye sa ilalim ng aking mga paa. Kahit ang talong aso ay nangangahas na tumahol. Teka, hintayin mo ako. Umalis ka na lang. Umuwi na tayo at maghanda para sa Genius Fight. Sandali lang. Kanina, sinabi mong ililigtas ang buhay. Kaya ibigay mo ang posisyon ng puno ng pamilya sa aking ina. Panahon na para tuparin iyon. Anong problema ni Xiaochen? Paano maibibigay ng punong ito ang isang dayuhang apelyido sa iyong ina? Ang kanyang mukha ang pumatay sa aking kapatid. Kalimutan mo na kung hindi ka papalalayasin ng pamilyang Ye sa bahay. Paano niya pangarapin na ibigay sa kanya ang posisyon ng puno ng pamilya? Paano? Gusto mong bumalik?
Xiaochen, kalimutan mo na. Kontento na ako na mapangalagaan ang ari-arian ng tatay ko. Mabait si nanay kaya inaapi. Hindi mo mabibili ang kabutihan nila sa pagpapakumbaba. Lalo lang silang magagalit sa atin. Paano nakikipag-usap ang batang to sa mga nakatatanda? Ganito ka pala tinuruan ng pamilya Ye, ingrato. Tatay, binabawi mo ba ang sinabi mo? Paano ko sisirain ang pangako ko? Ako si Ye Jongjing. Ang trono ng bahay na ito ay siguradong mapupunta sa iyo. Pero ano? Pero hindi ko sinabi kung kailan ibibigay. Ang posisyon ng puno ng pamilya ay ipapasa kay Tianchi pagkatapos kong magbitiw. Sa kanyang anak, hintayin mong maubos ang lahi ni Tianchi bago ipasa sa nanay. Sana buhay pa ang nanay mo pagdating ng panahong iyon. Maingrato. Masyadong malupit ang pamilya Ye. Tatay, hindi ko na naising maging puno ng pamilya, pero napaka-importante ng imbitasyon sa labanan ng mga henyo para kay Xiaochen. Pakiusap, ibalik mo sa kanya. Ang imbitasyon sa labanang ito ay may kinalaman sa pagbangon at pagbagsak ng pamilya Ye. Paano mo ibibigay sa isang bata? Tatay, pagdating ng panahon, ako ang mamumuno sa ating angkan sa laban. Magwawagi tayo. Ganoon din ang iniisip ng tatay mo. Umalis na tayo. Umuwi ka at pumili ng mga kasapi para lumaban. Tatay, pakiusap, ibalik mo ang mga gamit ni Xiaochen. Paano kung hindi ko ibalik? Tatay, napakahalaga ng imbitasyon para kay Xiaochen. Ibalik mo na lang sa kanya. Nanay, huwag kang luluhod sa kanya. Para sa kinabukasan ni Xiaochen, Inay, okay lang kahit lumuhod ka. Liu Qingqing, hindi lang ikaw sa pamilya Ye ang may anak. Hindi ka nag-iisa sa paglaban para sa kinabukasan ng anak mo. Bilang pinuno ng pamilya Ye, dapat isipin ang buong pamilya. Pero iyon ay orihinal na napanalunan ni Xiaochen. Ano naman kung nanalo siya? Siya ay miyembro ng pamilya Ye. Ang kanyang mga bagay ay pag-aari rin ng pamilya Ye. Pag-ari natin. O, maliban na lang kung hindi na kayo miyembro ng pamilya Ye. Kung hindi, lahat iyon ay dapat sa atin. Ang ganitong klaseng katarantaduhan ay hindi bagay sa pamilya Ye. Inay, tayo na. Umalis na tayo sa pamilya Ye. Hindi sila karapat-dapat maging pamilya natin. Kung aalis ka na, ibalik mo ang pag-aari ng pamilya Ye. Ibalik mo ang mga gamit ng kapatid ko. Ang bagay na iyon ay kay Xiaochen. Iyon ay pag-aari ng pamilya Ye. Pumirma ka na ngayon. Zora na ang ginawa ninyo. Huwag hawakan, matatanda na sila pagkatapos ng lahat. Alam mong matatanda sila, nangahas ka pa rin mawalang galang. Medyo may talino si Xiaochen sa medisina. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit mo ginawa ang mga sumusunod na krimen. Ang pamilya ko, ang mga Ye, ay hindi kulang sa mga henyo. Hinagaw mo si Xiaochen. Hindi man lang ako kumunot ng noo. Panginoon ng pamilya Ye, itong si Xiaochen ay iyong tunay na apo. Napakatalino niya. Bakit mo inagaw ang kanyang mga gamit? President Lee, ito ay usapin ng aming pamilyang Ye. Huwag mo nang pakialaman. Xiaochen, hindi ka maayos na naprotektahan ni nanay. Nanay, maniwala ka sa akin, ang pamilyang Ye ay parang palaka sa balon lang. Mamaya, sila mismo ang luluhod para makiusap na bumalik tayo. Tama ka. Sa bandang huli, pagsisisihan ni Ye Jongjing ang ginawa niya ngayon. Sige. Naniniwala ako na balang araw. Tiyak na mababawi natin ang mga bagay na sayo at ang mga bagay na sa iyong tatay. Mababawi natin ang lahat. Ang tagsibol ng Marso ay tinatawag na Fachen. Langit at lupa. Lahat ng bagay ay iginagalang. Ibig sabihin, ang Marso ay ang panahon kung kailan nagsisimula ang buhay. Lahat ng bagay sa mundo ay buhay. Hoy, ang talino talaga ni Xiaochen. Sayang, hindi tayo makakasali sa kompetisyon ng mga henyo nang walang imbitasyon. Baka may magpadala sa atin ng imbitasyon. Nandyan ba si Xiaochen? Nasa loob. Kamakailan ba ay may nararamdaman kayong karamdaman, President Lee? Totoo nga, paano mo nalaman yun? Humilig ka. Sige. Binigyan ako ni nanay ng karayom. Ang Xiaoyin ay hindi nagtatago. Ang enerhiya ng bato ay nag-iisang lumulubog. Acupuncture at moxibustion sa Xiaoyang Xiaoxiang upang tanggapin ang yang.
Maaaring gumalaw ang enerhiya ng bato. Talaga nga, mas komportable na ngayon kaysa dati. Xiaochen, ang iyong talino sa medisina ay mas mataas kaysa sa akin. Kung may imbitasyon tayo, makakapasok ka sa kompetisyon ng mga henyo. Sayang, para kang nagniningning. Huwag kang magsisi. Hindi ako pumunta dito ngayon para kay Xiaochen. Ang pangunahing dahilan ay para magpadala ng imbitasyon kay Xiaochen. Digmaan ng mga henyo. Paano magkakaroon ng kompetisyon ng mga henyo nang walang henyong tulad ni Xiaochen? Tatlong libong henyong medikal ang maglalaban. Ang pamilya Ye ang siguradong mananaig. Dad, huwag kang mag-alala. Nag-aaral ako ng medisina nitong mga araw na ito. Kamangha-mangha si Yiming ngayon. Kamangha-mangha si Yiming. Narito ang pamilya Hua ko. Ang pamilya Ye ninyo. Parang langgam lang. Talunan lang siya. Huwag mo siyang pansinin. Noong nakaraan, swerte lang ang pamilya Ye ninyo dahil sa batang yon. Anong ipinagmamalaki ninyo? Hindi ba sumama sa inyo yung batang yon? Dad, hindi mo ba alam? Ninakaw ng pamilya Ye ang imbitasyon mula kay Old Han. Umalis na sa pamilya Ye sina Liu Qingqing at ang anak niya para magtayo ng sariling pamilya. Ninakaw ng lolo ang gamit ng apo niya. Nahihiya akong sabihin. Wala si Ye Jongjing ng batang yon. Anong panalo ang aasahan ninyo sa laban ng mga henyo? Kung wala ang pamilya Ye ko, parang manok at aso lang yan sa probinsya. Madaling mabasag. Anong panalo ang sinasabi mo? Yes, Xiaochen, anong ginagawa mo rito? Siyempre, sasali sa laban ng mga henyo. Kunin ang buong Huang Dinei-jing. Bata, kailangan ng imbitasyon para makasali sa laban ng mga henyo. Ni hindi ka nga kwalipikado sa kompetisyon, umalis ka na lang. May imbitasyon din kami. Imbitasyon sa imposibleng laban ng mga henyo. 3,000 lang sa buong Great Xia. Sobrang hirap makuha. Paano kayo makakakuha ng isa pa? Ako ang nagbigay sa kanya. Binigay ko kay Xiaochen ang imbitasyon ng pamilya Li ko. Anong imbitasyon sa laban ng mga henyo? Ang pamilya Li ninyo ay isa lang ang meron. Binigay ninyo kay Xiaochen. Ibig sabihin tama yon. Ito ang kumakatawan sa laban ng mga henyong ito. Lahat ng aking kayamanan ay inilagay ko kay Xiaochen. Naniniwala akong siya ang mag-iingay at magiging panghuling nagwagi. Naniniwala ako na si Xiaochen ang magiging huling panalo. President Lee, sa tingin ko ay nahihilo ka na talaga. 8 taong gulang lang na bata siya. Paano siya makakalaban sa ating mga pamilyang may 1,000 taon ng kasaysayan? Nakita ko sa kanya ang anino ng bantog na doktor na si Ye Wuchen. Naniniwala ako sa kanya. Umaasa si Ye Wuchen sa talino ng batang ito. Sa paglipas ng panahon, posible talagang maging pangalawang Ye Wuchen siya. Ang labanang ito ng mga henyo, kailangan kong pigilin siya habang maaga pa. Xiaochen, nasa iyo na ang lahat sa labanang ito ng mga henyo. Huwag kang mag-alala. Tara na. Mula pa noong unang panahon, ang mga nagsasanay ng medisina ay dapat bihasa sa mga halamang gamot. Kapag mas maganda ang gamot, mas mabilis gumagaling ang pasyente. Kaya ang unang laro sa labanan ng mga henyo ay ang pagtuturo sa inyo ng sining ng pagpitas ng halamang gamot. Maraming bato ang nakalagay sa harap ninyo. May ilang bato na pinagmumulan ng Tai Sui. Kailangan ninyong hanapin ang batong pinagmulan ng Tai Sui. Mas matanda ang taon ng Tai Sui. Mas maganda para manalo. Lahat. Maupo na kayo. Ano? Napakadali naman nito. Ako na ang gagawa. Paghanap ng Tai Sui, huwag niyong sisirain ang mga bato. Eliminado ka na. Hanapin ang Tai Sui nang hindi sinisira ang bato. Paano naman posible iyon? Bakit hindi? Ang pagsubok na ito ay nasa sining ng pagpili ng halamang gamot, pagtingin sa pag-asa. Pagtingin sa pag-asa. Ano ba ang hinahanap mo? Ang hinahangad ko ay ang natural na enerhiya ng mga halamang gamot. Xiaochen, sigurado ka ba dito? Sigurado ako. Nagmamayabang ka na naman dito, munting kaibigan. Gusto kong magtagumpay ang pag-asang ito.
Dapat hugasan mo ang iyong mga mata ng solusyon ng 100 taong lingzi bawat buwan. Pakanin ng mga talulot ng Snow Lotus na 1,000 taon ang tanda. Magpatuloy ng ilang dekada. Ikaw ay isang 8 taong gulang na bata. Isa na namang kahabag-habag. Paano kaya ang pag-asang ito? Tama si Hua Xiongying. Ang kasanayang ito ng pagtingin sa pag-asa ay paggiling ng tubig sa oras. Walang pagkakataon. Kahit gaano katalino si Xiao Chen, imposibleng... Sabi ko na nga ba, ang mag-ina ay umalis sa aming pamilyang Ye at wala na. Nagkunwari pa siyang kinuha ang Huang Di Neijing. Nakikita ko sa unang laro, kailangan silang ma-eliminate. Opisyal na nagsisimula ang unang laro ng labanan ng mga henyo. Sino ang mauuna? Ang pamilyang Ye ay walang talento. Nais naming manguna. Kami ang naunang dumating. Sino ang ipapadala ng magaling na master ng pamilyang Ye? Japanese Essence Gold, kahanga-hanga. Kailangan ng 20 taon ng pagsusumikap para mabuo ang mga gintong matang ito. At kailangan itong palakasin ng iba't ibang natural na materyales at kayamanan. Para magtagumpay, hindi dapat maliitin ang pamana ng pamilyang Ye na ito. Mga gintong mata lang, hindi naman ganon kahalaga. Sasamsan Arbul Wisconsin. Ang kulay ay parang amber. Kapag hinawakan mo, parang buhay. Hindi masama. Hindi masama. Centenaryong Tai Sui. Centenaryong Tai Sui. Hindi pa nakikita. Mukhang ang mananalo sa laban na ito ay ang pamilyang Luoye. 2 senior. Ang aking pamilyang Hua ay hindi pa gumagalaw. Ang pamilyang Hua ay isa ring 1,000 taong pamilya ng mga santo ng medisina. Tiyak na mayroon silang ilang paraan. Kung gayon, maaari kayong pumangalawa. Narito na. Yukime. Ano ang Purple Extreme Medicine Eye? Kaidong Lai Purple Gas para palakasin ang iyong essence. 30 taon ang inabot para mahasa ang pares ng Purple Medicine Eyes na ito. Sa mga matang ito, kahit na may karayom na nakakubli sa bato, mahahanap din ito ng tatay ko. So na. Ay sayang naman, ang Tai Sui na ito ay may buhay pala. Ang sigla ng Tai Sui ay hindi makukuha sa loob ng libu-libong taon. Ito ay isang millennial Tai Sui. Pagkatapos ng 1,000 taon, ang Tai Sui ay mahirap nang matagpuan sa mundo. Ang kompetisyong ito ay malamang. Hindi na kailangang makipagkompetensya sa kompetisyong ito. Ang aking pamilyang Hua ay nanalo na. Natuklasan niya talaga ang Millennium Tai Sui Purple Extreme Medicine na Eye. Nakakatakot talaga. Sa larong ito, ang aking pamilyang Yi ay hindi makakapantay sa pamilyang Hua. Kung ganon, ipahahayag ko na ang nagwagi sa larong ito ay... Sandali lang. Nandoon ang 1,000-year-old Tai Sui ng gagot matandang lalaki. Huwag kang mamulot ng basura doon. Gulani. Hindi ko alam kung ang 5,000 taong Tai Sui ay itinuturing na gulanit. 5,000 taon na ang tanda. Malabo, hindi galit. Ito ay 5,000 taon na. Kuya, kitang-kita namang ayaw matalo ng batang ito. Nagsisimula ng magpabata. Huwag mo na siyang intindihin. Oo, ito nga ay isang bato. Anak, itong ordinaryong bato ba ay itinuturing mong kayamanan? Isang grupo ng mga ordinaryong tao na hindi nakakakilala sa tunay na kayamanan. Kaibigan, talaga bang sa tingin mo, itong batong ito ay may 5,000 taong Tai Sui? Hindi isang 5,000 taong Tai Sui na nakatago sa isang bato, kundi ang batong ito ay 5,000 taon na. Nababaliw na ang batang ito para lang manalo. Pinababayaan na ang mga pangunahing kaalaman sa parmasyolohiya. Simula pa noong unang panahon, ang Tai Sui ay palaging nakatago sa mga bato. Walang katotohanan na ang buong bato ay Tai Sui. Iyon ay dahil masyado kang kulang sa kaalaman, Yuchen. Huwag kang magpahiya rito. Kung 5,000 taon na ang batong ito, bakit ito napakatigas at walang buhay? Iyon ay dahil hindi pa ito nagigising. Kapag nagising ko na ito. Tama na. Anak, ang 1,000 taong Tai Sui ay pinakamahusay ng Tai Sui.
Dali, umalis ka na rito kasama ng basag mong bato. Huwag kang magpakabaliw rito. At gisingin mo pa itinuturing mo itong tao. Akala mo ba gigising ka kapag nakatulog ka? Ginoong Hua, sandali lang po. Bakit hindi muna natin hayaan subukan ng kaibigang ito? Kung hindi niya kaya, saka na natin siya paalisin. Yamang si Ginoong Juge ang nagsalita, sabay-sabay na lang nating panoorin ang katawa-tawang palabas ng batang ito. Sino ang nakakatawa sa huli ay hindi sigurado. Mahali ka rito. Tuturuan kita kung paano ito gisingin gamit ang acupuncture. Ang himpilan ng mga henyong ito, paano nakapasok ang isang tangang mag-a-acupuncture ng bato? Kahit isang tanga ay hindi iisipin yon. Xiaochen, nagbibiro ka ba? Gusto mo talagang mag-acupuncture sa bato? Ma, magtiwala ka sa akin. Ito ay isang 5,000 taong Tai Sui. Nanay, tiwala ka sa akin. Ito ay isang 5,000 taong gulang na Tai Sui. Gusto kong makita ito, ang batang ito. Paano gawing isang 5,000 taong gulang na Tai Sui ang sirang batong ito? Imposible iyan. Baka hindi imposible. Karayom sa 3 pulgada. Tusukin ang espiritual na fetus nito. Humph Wanling Fetal Point. Sa palagay mo, tao ba siya? Saan niya nakuha ang mga acupuncture point? Ye Zhongjing, ito ba ang medical skills ng iyong pamilyang Ye? Nakakahiya. Hindi na sila bahagi ng aming pamilyang Ye. Wala kaming kinalaman sa kahihiyan. Lahat ay may mga meridians. Kung may meridians, may acupuncture points. Ang maliit na kaibigan na ito ay maaaring makagawa ng mga himala. 5 sentimetro ang lalim. Yongzi point ang tinutusok. Chiang point, Ganyuan point. 3 karayom mula sa andang point. Buhay. Talagang buhay. Ang huling karayom sa Tianyuan point ay tumutusok ng 7 milimetro. Ang hitsura ay kasing kintab ng ginto. May puso sa loob. At nagsimula itong gumalaw-galaw na parang buhay na bagay. Maaari kayang ito ay... Talaga bang 5,000 taon na ito? Xiaochen, nanalo tayo. Nanalo talaga tayo. Hindi iyon posible. Talagang imposible. Paano nabuhay ang batong ito? Ayaw pa bang aminin ng pinuno ng pamilyang Hua sa harap ng matibay na ebidensya? Binabati kita, munting kaibigan. Nanalo sa unang laban ng digmaan ng mga henyo sa edad na 5,000 ng taon. May ganyang kasanayan sa medisina sa edad na 8. Ginoong Ye, ang munting kaibigan na ito ay ang tagapagmana ng iyong pamilyang Ye, hindi ba? Apo Koshi. Isang tunay na henyo. Ang pamilyang Ye ay maaaring umabot sa tuktok ng mga pamilyang medical ng Daxia sa hinaharap. Paumanhin. Nagtatag kami ng sariling negosyo ng nanay ko at ako. Wala na itong kinalaman sa pamilyang Ye ngayon. Xiaochen. Kadugo, paano mo masasabing mapuputol iyon? Pamilya ng kadugo. Ang tinutukoy mo ba ay ang pamilyang nagnakaw ng ari-arian ng nanay ko? O ang pamilyang bumawi sa pagmamahal na nagbigay sa akin ng karapatang sumali sa digmaan ng mga henyo? Ikaw. Xiaochen, kasalanan namin ito. Basta pangakuan mo kaming babalik ka sa pamilyang Ye. Ipapangako ko sa iyo ng matanda na ibabalik sa iyo ang mga ito. Imposible. Pwede ninyo akong apihin ng paano man, pero hindi ninyo pwedeng apihin si Xiaochen. Anak ko siya, hindi ko hahayaang apihin siya ng sino man sa inyo. Ninakaw ninyo ang mga gamit ni Xiaochen. Hindi ko kayo kailanman patatawarin. Hindi na kami kailanman babalik sa bahay ng mga Ye ni Xiaochen at ako. Walang hiya. Kung gano'n ang sitwasyon, ang susunod na pagsubok, huwag mong sisihin ang aking pamilyang Ye sa pagiging walang awa. Paraan ng pagsasagawa ng medisina, pagpipino muna ng gamot. Magandang gamot sa kamay, walang-wala. Ang pangalawang laro ng labanang ito, ng mga henyo. Gusto kong subukan ang inyong kasanayan sa alkimiya. Paano naman ang gamot sa mesa na ito? Nasa inyo na iyan. Gamitin ang kalderong ito para magpino ng gamot. Alin ang makakapag-produce ng mas mataas na kalidad na gamot? Kahit alin ang manalo. Mahusay, ang kasanayan sa alkimiya ng aking pamilyang Ye ay walang katapat sa Great Sia sa pagkakataong ito. Ang aking pamilyang Ye ang mananalo. Tama na, panahon na para lumitaw ang aking pamilyang Ye. Anong sibuyas ang pamilya ninyong Ye? Bakit kayo ang nasa sentro ng atensyon? Alkimiya, ang aking pamilyang Hua ang pangunahin sa Daxia. Tatay, ipakita natin sa kanila ang kasanayan sa alkimiya ng ating pamilyang Hua.
Changshan licorice gastrodia duruodilong. Pumasok sa kaldero. Nakaka-interest piniling mga sangkap na panggamot. Gusto mong Pinoy ng ginto. Hindi madali. Talaga namang ganoon. Sa sandaling mailipat ang ginto, magagamot na. Baligtad ang Xiaoyang Hue at baligtad ang 3 yin. Makakagawa ng 3 kaluluwa ng espada na malakas ang 7 kaluluwa. Ito ay isang mahiwagang gamot. Ano ang isang transformation pill? Ang aking pamilyang Hua ay hindi nagsasagawa ng higit sa 3 paglipat. Eksakto. Ngayon ay bubuksan ang inyong mga mata. Tingnan ang 3-turn gold na sinasanay ng aking pamilyang Hua. Aray, ang bango ng gamot ay nakakalasing, malinis at walang alikabok. Ito nga ay isang 2 pag-ikot na gintong alikabok na nakakalat. Talagang isang henerasyon ng mga talento. Bawat isa ay nangunguna sa kagandahan sa loob ng daan-daang taon. Ang pamilya Hua ay talagang hindi nabigo sa reputasyon nito. Pagkakataon bata! Malamang hindi mo pa nakikita ang 2 pag-ikot ng pera na nakakalat, di ba? Ngayon ay magbubukas ng iyong mga mata. Tandaan mong pasalamatan ako. Tabletas lang na 2 pag-ikot ito. Dati kong kinain ng candy sa lahat ng mga taong iyon. Ang maliit na basura ay mayabang ngunit kailangan ng puhunan. Sana ang elixir na iyong i-refine mamaya ay mabubuhay ng naaayon sa iyong kayabangan. Isang batang 8 taong gulang. Hindi ko man lang alam kung ano ang isang tripod ng gamot. Umaasa rin ako na makakapag-refine siya ng mga tabletas. Nakakatawa talaga ito. Ang tanging makakapagkumpetensya sa iyong pamilya Hua para sa panalo ay ang aming pamilya Ye. Sa pagkakaalam ko, ang iyong pamilya Yi ay umiiral na sa loob ng 100 taon. Walang mga tabletas na higit sa 3 pag-ikot ang na-refine. Anong ikinakapal ng mukha ninyo para makipagkumpara sa pamilya Hua? Tama yan. At ang 3 yugtong golden ring powder ng aming pamilya Hua ay ang pinakamahusay na gamot sa lahat ng 3 yugtong gamot. Kahit pa kayo ay makapag-imbento ng gamot, talo pa rin kayo. Kung iyon ay 5 yugtong dragon pills? 10 taon na ang nakalipas, ang pamilya Ye ay pinagkalooban ng Diyos ng medisina na si Ye Wuchen ng 5 yugtong dragon pills. At tinuruan ng paraan ng pag-imbento sa paglipas ng mga taon. Patuloy na sinubukan ng matanda, kayon ay sigurado na ako. Mahusay sa gamot at patnubay ng Diyos ng medisina, ang inyong pamilya Hua ay talagang matatalo. Mga salitang walang basihan. Kung may kakayahan kayo, talagang gawin ninyo. Bagamat ang mga gamot na ito na 3 yugto ay bihira, maaari pa rin itong matagpuan. Ang gamot na ito na 5 yugto kahit ang langit ay mahihirapang humanap. Kahit si Chen Tuan, ang ninuno na nag-imbento ng gamot para kay Emperador Song noon, ay hindi makagawa ng marami. Kaya nga kayang gawin ng pamilyang Yeto. Hindi imposible kung may patnubay ng isang henyong doktor. Titingnan natin. Hindi ko inaasahan. Ang paggabay ko sa iyo noon ay itinuring mo palang kayamanan. Gusto mong tumawa? Ayon sa reseta ng Pildoras, kumuha ng 3 barya at 4 na sentimo ng Yunhua at kumuha ng 3 barya at 6 na tael ng Yu. Baiji, Qingdai, Bangxia, Poria, Agarwood, Junqian, Songlan. Diligan ang 5 pag-ikot na Pildoras gamit ang dugo ng aking puso. Ang sabaw ng gamot ay naging isang pinatigas na Pildoras. Mga bukid na bigay ng langit. Halika at tulungan mo akong buuin ang Sangkai Alchemy Formation. Lumitaw ang ugong at anino ng dragon. Malapit nang mabuo ang Pildoras ng 5 pag-ikot. Hindi nga ako niloko ni God of Medicine na si Ye Wuchen. May gabay ni Ye Wuchen si tatay. May potensyal nga talaga silang magsanay ng 5 pag-ikot na Pildoras. Kung sakaling maturuan sila ng tunay, talo tayo. Paano ko hahayaang magtagumpay sila? Napakahirap na bagay ang paggawa ng 5 pag-ikot na Pildoras. Ang aking pamilyang Hua ay handang gawin ang aking parte upang tulungan kang gumawa ng mga Pildoras. Sige. Hua Xiongying, ikaw. Ay, nakalimutan ko. Magkaiba ang aming 2 paraan ng panggagamot. Hindi pwedeng tumulong ng basta-basta. Aalis na ako ngayon din. Kayo na lang ang magpatuloy? Hindi ba kayang sirain ni Longying ang Pildoras?
Tatay, ano ang gagawin natin? Xiao Chen, halika at tulungan mo si Lolo. Xiao Chen, tulungan mo ako. Family Master. Sa buhay ko napakaraming tao na ang nakilala ko. Pero hindi pa ako nakakita ng taong kasing walang hiya mo. Ganyan mo trinato si Xiao Chen noon. Ngayon, may mukha ka pang humingi ng tulong sa kanya. Ito ay usapin ng pamilya Ye. Huwag kang makialam, President Lee. Xiao Chen, ako ang iyong lolo. Lolo, kami ni nanay ay umalis na sa bahay ng mga Ye. Anong kinalaman ng pag-aalchemy mo sa akin? Bakit kita tutulungan? Basta matulungan mo lang ako, ipapabalik ko agad kay Tian-Tian ang mga shares at ari-arian mo. Tatay? Tumahimik ka. Basta maisagawa lang ang 5 Revolutions Bill, ano ba ang halaga ng konting industriyang yan? Hindi sapat, ya. Ano pa ang gusto mo? Pangako ko sa iyo. Gusto kong lumuhod siya at humingi ng tawad. Gusto mong lumuhod ako at humingi ng tawad? Sige. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Nasiyahan ka na ba ngayon? Lumuhod ka habang nagsasalita. Tian-Tian. Sige, luluhod ako. Humihingi ako ng tawad. Dapat na ba akong masiyahan ngayon? Ikaw? Sampalin ito! Dahil hindi mo nirerespeto ang iyong manugang. Anak ka. Magmano ka dahil wala kang puso. Ikaw? Ang sipa na to ay dahil pinapahirapan mo ako. Binugbog at inalipusta ni Xiao Chen, matutulungan mo na ba si Lolong ngayon? Kailan ko sinabing tutulungan kita? Hayop ka, niloloko mo ako. Ikaw ang hayop na matanda. Xiao Chen? Mabait ang puso ni nanay at maganda yon pero hindi ka rin pwedeng maging masamang tao. Sige, makikinig si nanay sa'yo. Ching King, Xiao Chen, kung tutulungan niyo ako, ibabalik ko sa inyo ang abo ni Daddy Chen. Seryoso? Napakahalaga ng 5 dragon pills sa pamilya Ye, hindi kita lolokohin kailanman. Xiao Chen, matutulungan mo ba si nanay na mabawi ang abo ni Daddy? Para kay Daddy gagabayan kita uli, matanda. Ang punto ng pagbabago ng matanda sa 5 dragon pills ay wala sa dragon nasa chemical. Ang tono, ang postura, napakapareho kay Ye Wuchen noong 10 taon na ang nakalilipas. Kumuha ng 3 tael ng hunipero, 9 na barya ng kasiya, at 7 bulaklak ng wuhua. Ihagis sa kaldero makakapag-retransform ito ng dragon para mag-condense ng elixir. Ganun lang kasimple. Isang patay na kabayo ang ginawang buhay na doktor ng Diyos, gawin ang sinasabi niya. Muling lumitaw ang Dragon Shadow malapit nang mairerepi na ang 5 Dragon Pills. Gawing mahika ang katiwalian, napakahusay ng medikal na kasanayan ng batang ito. Sa tamang panahon, siya ang magiging susunod na Dr. Ye Wuchen. Kahanga-hanga, pinapalaki ka ng mga bata. Naging pildoras ang gamit. Isa, 2, 3, 4, 5 gintong dragon ang umiikot. Ito ba ang pulbos ng pagbabagong buhay ng 5 pag-ikot? Napakalalim ng pamana ng pamilya. Ye, binabati ko ang master ng pamilya Ye sa paggawa ng gamot na 5 pag-ikot. Lahat ng doktor sa dakilang siya ay matututo sa iyo. Hindi ko po kaya ang papuri, walang Diyos ng panggagamot na si Ye Wuchen. Saan nanggaling ang gamot na 5 pag-ikot na ito? Pero ito'y nahubdan sa liwanag ni Ye Wuchen. Ano ang ipinagmamalaki mo rito? Master was siyempre, ipinagmamalaki ng aming pamilya nanalo ako ng iyong gamot na 3 pag-ikot. Tama, ang gamot na 3 antas ay walang kwenta kumpara sa gamot na 5 antas. Tigilan ang pagtatalo. Bagaman ang mga gamot na dragon ng 5 pagbabagong anyo ay dekalidad na mga gamot, pero ang munting kaibigan na si Ye Xiao Chen ay hindi pa kumikilos. Sino ang magwawagi ngayon? Mahirap pa sabihin. Oo, si Ye Xiaoyu ay kumilos ng maraming beses upang lumikha ng mga himala. Kahit kaming dalawa ay hindi siya maintindihan, baka nga niya magawang gawin ang gamot na 6 na pag-ikot. 6 na pag-ikot? Sa kanya? Maliban na lang kung buhay pa ang Diyos ng panggagamot na si Ye Wuchen, kung hindi, imposible.
Si Xiao Chen ay talagang henyo tulad ng isang doktor, pero para gawin ang gamot na 6 na pag-ikot kahit gaano ka kagaling, hindi mo ito magagawa. Xiao Chen, mas mabuting aminin mong talo ka at bumalik ka na lang sa pamilya Ye. Imposible para sa akin na bumalik sa unang pamilya, yan nandidiri pa rin ako sa paggawa ng gamot na pangalawa at 6 na pagbabagong anyo. Baliw kang bata, hindi ba? Hindi mo ginagawa ang gamot na 6 na pag-ikot? Gusto mo pa bang gawin ang 9 na pag-ikot? Noong taong iyon, ang longevity pill ni Zhu Fu para sa unang Imperial System. Ito ang gamot na 9 na pag-ikot. Ito ay nabigo. Ang bagay na hindi nagawa kahit ni Zhu Fu. Magagawa mo ba yun? Ikaw na munting batang lansangan. Xiao Chen, totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Nanay, sinabi ko sa iyo kukunin ko ang lahat ng iyong nawala. Ang gamot na 9 na pag-ikot na ito ay simula pa lamang ng lahat. Paulit-ulit, ang gamot na pildoras ng 9 na pag-ikot na hindi nakuha ng unang emperador. Magagawa mo pa ba iyan? Ikaw na maliit na batang 8 taong gulang? Munting kaibigan, kahit na meron kang nakapagtatakang kasanayan sa panggagamot, upang mahulma ang pildoras ng 9 na pag-ikot at pagbabalik ng dragon, ang mga kailangang sangkap na panggamot ay pambihira rin. Ang mga halamang gamot sa mesa na ito ay malamang na walang silbi. Tama. Mahirap magluto ang isang bihasang babae kung walang bigas. Kahit na kaya mong gawin ang pildoras na yan na may 9 na pag-ikot, pero wala ka namang magagawa kung walang mga sangkap na panggamot. Munting kaibigan, mas mabuting umatras ka na. Xiao Chen, 2 Ginoo. Sino ang nagsabing kailangan kong gamitin ang mga halamang gamot sa mesa? Ano ang gagamitin mo para gawin ang pildoras na ito na may 9 na pag-ikot? Ang pambihirang gamot na pildoras ng 9 na pag-ikot ay nangangailangan ng mga pambihirang sangkap na panggamot. Naglalaro ka lang. Anong mga halamang gamot ang gagamitin mo? Upang mahulma ang pildoras na may 9 na pag-ikot, kailangan ang 2 onsa ng simoy ng tagsibol noong Abril, 1 salapi ng paglubog ng araw sa Taishan. Sa bayway na mga material na panggamot lang ito maitatapos. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kailan pa kayang makakagawa ng gamot ang hanging pang-umaga at Zixia na ito? Hindi imposibleng gumawa ng gamot gamit ang mga espiritu ng panahon. Ito lang ay ang sining ng alkimiya noong panahon bago ang Qin. Narinig ko na matagal nang nawala ito. Tanging ang Diyos ng medisina na si Ye Wuchen ang nakapag-aral nito sa buong mundo. Matagal nang bumagsak si Ye Wuchen. Walang sino man sa mundong ito ang makakaintindi ang alkimiya ng panahon bago ang Qin. Hindi mo kayang gawin. Paano kung kaya ko? Sasambahin kita bilang guro ko. Pwede ang 3 pagluhod at 9 na pagmamakaawa. Pero hindi mo kailangang mag-apprentice. Walang basura. Ikaw! Flower Master. Dahil ganito ka kumpiyansa, kaibigan. Hindi rin natin siya pwedeng pahinain. Manood na lang tayo sa tabi. Paano niya itatapos ang 9 na ikot na pil na ito? Bata, naghihintay lang ako para makita ang mga kalokohan mo. kaya ba talagang gawin ni Xiao Chen? Ma, sabi ko sa'yo, ako lang ang makakagawa ng 9 na ikot na pill na ito sa buong mundo. Hanging pang umaga ng Abril, hiwaan ng 2 tael. Humingi ng pahintulot sa Taishan para sa paglubog ng araw. Mainit-init ang hangin. Nakakaginhawa. Hangin ba ito ng tagsibol? Paano naman ang paglubog ng araw sa Tarzan? Ito ang aktual na pagpapakita ng Tarzan Zixia. Talagang imposible. Paano siya naging ganito kagaling? Pumasok ang hangin ng tagsibol at paglubog ng araw sa kapayan. Lumabas na si Junyao. Kumpleto na ang gamot. Ang sinag ng elixir. 3 pag-ikot. Itong batang ito. Pinipilit mo ba akong gawin ito? Hindi ka panipaniwala. 6 na pag-ikot na pildoras? Yojingjing, naririnig mo ba ako? 6 na pag-iikot. Kung talagang gusto mong hayaan ang batang itong magsanay, kahit na 6 na pag-ikot pa iyan, talo rin tayong 2. Si Xiao Chen ay miyembro ng pamilya Ye. Ako. Tigilan mo ang pagluloko sa sarili mo. Nagsarili na siya. Matagal na itong walang kinalaman sa pamilya Ye. Gusto mo pa ring makuha ang kumpletong aklat ng Huangdi's Neijing. Makipagtulungan ka sa akin. Pasagin ang tapayang ito para hindi siya makagawa ng pildoras. Tatay, kung hindi siya makagawa ng pildoras, tayo ang mananalo.
Kung hahayaan mong maging Dan siya, sa kanya mapupunta ang Emperor's internal scripture na ito. Gawin mo ito para sa pamilya Ye. Lahat ay mahalaga sa pamilya Ye. Sige, sabay tayong kumilot. Basta't magtutulungan tayong dalawa, walang magagawa kahit utot ang may tuturo ng gagong yon. Nandito si Lolo Chen para tulungan ka. Tutulungan din kita dito. Ay hindi, talagang hindi sila nandito para tumulong. Pero ngayon wala na siyang magagawa para pigilan sila. Ano ba ang gusto ninyo? Chingking, apo ko si Xiao Chen, hindi ko siya sasaktan. Hindi kailangan ni Xiao Chen ng tulong ninyo. Pakiurong po. Hindi ka ba nakikinig sa tatay mo? Umatras ka or magiging masaya ako. Tigilan mo na ang pakikipag-usap sa kanya. Umalis ka sa harap ko. Umalis ka sa daan. Kahit mamatay ako, hindi ako aalis. Ayaw pa ng tulong, gusto kong tumulong. Gusto ko rin tumulong. Paano naman ako? Nanay. Nanay! Xiao Chen, mag-focus ka sa paggawa ng mga gamot, nanay. Kunin ko na para sa'yo. Nanay! Umalis ka dyan! Hindi ko hahayaan. Bakit mo ginagawa to? Nandito lang kami para tumulong. Wala kaming masamang ginagawa. Chingking, umalis ka dyan. Hindi hanggat hindi kayo dumadaan sa katawan ko. Ang galing ng inang nagmamahal sa anak. Kung gusto mong mamatay ng ganyan, pagbibigyan kita. Nanay! Mo sa 9-turn pill ay ginawa pa rin niya. Siyam na nagawan nga talaga ang 9-turn pill. Nanay, gising na nanay. Munting kaibigan, nagawa mo ang 9-turn elixir, nanalo ng Huang Dinaging. Bakit ka umiiyak ng ganyan? Bulag ka ba? Munting kaibigan, sumusunod ka sa mga may kapangyarihan. Ang ina mo ay maaaring patay na. Pero ang kaluluwa niya ay nandito pa rin. May pag-asa pa. Durog na ang nanay ko, kaluluway lumilipad. Paano mo sasabihing maililigtas? Tingnan mo. Tama, ang 9 Revolution Steel ay nakakapagpabuhay ng tao ng walang hanggan, kaya ring buhayin ng mga patay. Nanay, gising na! Anak, hindi pa ako patay. Nay, nandito ako, hindi ka mamamatay. Sumpain sila! Washanging! Gusto kitang patayin. Ikaw lang ang bata na gustong ako'y mamatay. Nanaginip na natalo na sa labanan ng mga henyo. Tumigil na ako sa pagpapanggap. Dahil hindi ko mapanalunan ng Huang Dinaging, kukunin ko na lang ito. Ang pinuno ng pamilyang Hua ay nakasalalay sa iyo, ang pamilyang Hua. Baka hindi mo maagaw ang Huang Dinaging na ito. Pero paano kung idagdag ang Diyos ng medisina na si Ye Wuchen? Diyos ng medisina Ye Wuchen, hindi ba't patay na siya? Sinong nagsabing walang silbi ang patay? Ang galing sa medisina ni Ye Wuchen ay nagpanginig sa mundo. Sayang namang mailibing lang. Hindi ba ikaw? Eksakto. Ginamit ko ang aking potion puppet technique upang gawing medical na puppet, si Ye Wuchen. Ang mga anak ng pamilyang Hua ang magdadala ng kabaong. Kumusta ang Diyos ng medisina? Kumusta naman ang pangunahing medical? Hindi naman para sa akin ang nangyari. Ye Wuchen, lumabas ka. Buksan ang kanilang mga mata. Buksan ang kanilang mga mata. Si Ye Wuchen ang pupunta. Patayin ang dalawang matandang ito. Hua Xiongying, huwag mo nang isipin niya. Nagmamalabis ka na. Akala mo mapipigilan mo ang henyong doktor na ito? Kahit hindi mo kaya, kailangan mong pigilan ang Huang Dinaging ay hindi dapat mapunta sa iyong mga kamay. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Si Ye Wuchen ang pumatay para sa akin.
bukid na biyaya ng langit, tulungan mo ako. Lakas ng loob mong sumalungat sa akin sa ganyang kakayahan. Ay, ang medisina ni Ye Wuchen ay hindi mahulaan bago siya mamatay. Naging puppet na panggamot pagkatapos mamatay. Hindi naman humina ang kapangyarihang ito. Ano ang magagawa natin dito? Ako ang makakapigil kay Hua Xiongying. Kaya kong pigilan si Hua Xiongying. Hayop ka. Akala mo ba talagang makapangyarihan ka sa lahat? Nasa kamay ko na ngayon ang Diyos ng medisina na si Ye Wuchen. Kahit gaano ka katalino, kaya mo bang talunin si Ye Wuchen? Alam na alam ko ang kalagayan ng katawan ko. Bagaman siya ay 8 taong gulang na bata lamang ngayon, pwede mo pa ring subukan. Xiaochen, huwag kang magpakabayani. Walang katulad sa larangan ng medisina ang Diyos ng medisina na si Ye Wuchen. Umalis ka dyan. Huli na, matagal ko nang gustong guluhin ang hayop na to. Kung hindi dahil sa kanya, matagal ko nang nakuha ang ari-arian ng pamilya Ye. Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang nanalo ang labanan ng mga henyo. Hindi ko siya papatayin. Sumpain ako kung hindi. Subukan mong patayin ako. Patayin mo muna si Ye Wuchen para sa akin. Buong buhay ko, naghahanap ako ng gamot. Bagamat mahusay ang kasanayan sa medisina, ang katawan ay hindi gaanong napaunlad. Basta't tamaan ko ng eksakto ang iba't ibang pressure point ng katawan ko, kaya kong talunin ang katawan ko ngayon. Nanay, ngayon na. Sige. Nanay, ngayon na. Ang huling karayom sa pagitan ng kanyang kilay. Ang galing talaga ng munting kaibigan. Kahit ang Diyos ng medisina na si Ye Wuchen ay kayang kontrolin ito. Henyo, tunay na henyo. May munting kaibigan ang Great Xia sa larangan ng medisina. Kaya tiyak na mamumuno ito sa mundo. Hindi ko inaasahan na napakagaling pala ni Xiao Chen. Kung alam ko lang, talagang hindi ako kukuha ng anumang bagay sa inyo at sa anak mo. Imposible, talagang imposible. Tiyak na hindi ka isang batang 8 taong gulang. Sino ka? Sino ka? Ako si Ye Wuchen. Ako si Ye Wuchen. Anong hayop ka? Hindi ka makakapaglaro ng mga trick dito. Patay na si Ye Wuchen. Ako mismo ang pumatay sa kanya. Paano ka naging siya? Ano, pinatay mo ang Diyos ng medisina na si Ye Wuchen? Si Hua Xiongying ay isang dahon na walang alikabok. At ang kanyang sining ay talagang mataas. Nagtutulong sa mundo. Hindi kailanman nagnasa ng katanyagan at kayamanan. Isang biyaya ba na nandyan siya? Bakit mo siya pinatay? Bakit hindi ko siya papatayin? Habang nandito siya sa pamilya Hua, hindi magkakaroon ng araw ng tagumpay. Dahil ang mga kasanayang medical ng pamilya Hua ay hindi maaaring lampasan. Si Ye Wuchen. Kaya hayaan mong mamatay si Ye Wuchen. Tanging sa ganitong paraan, tanging ang pamilya Hua ang maaaring manguna sa larangan ng machine medisina ng Daxia. Para sa iyong sariling makasariling hangarin, paano mo nagawa ang ganoong kasuklam-suklam na bagay? Ikaw nga ang basura ng propesyon ng medisina sa Great Xia. Ngunit sa kasamaang palad, Hua Xiongying, hindi mo ako lubusang pinatay. Ang aking kaluluwa ay muling isinilang sa katawan ni Ye Xiaochen. Posible para sa akin na kunin ang buhay at kamatayan gamit ang 13 karayom sa pintuan ng multo. Karayom sa utak. Immortal. Marahil ito ang kalooban ng Diyos na muling isilang ako at maghiganti sa iyo. Ang bagong puot ni Hua Xiongying, kalimutan na natin ngayon. Maliit na hayop. Hindi mo ba iniisip na iyon lang ang 2 sirang karayom? Mababali mo ba ang aking pamamaraan ng puppet na panggamot? Sira. Maliit na hayop. Maganda sana kung ikaw nga talaga si Ye Wuchen. Hindi sapat na minsan kitang pinatay. Maaari kitang patayin sa pangalawang pagkakataon. Pinatay siya ni Ye Wuchen. Pinatay siya ni Ye Wuchen. Xiao Chen, okay ka lang ba? Oops, nagwala si Ye Wuchen. Hindi na gumagana ang mga acupuncture points na ito. Ngayon, magiging epektibo lang ito kung ibabalik ko ang aking kamalayan sa orihinal kong katawan. Pero hindi ko alam kung paano. Baka may nakasulat tungkol dyan sa Huangdi Neijing. Lahat, protektahan ninyo ang batas para sa ating batang kaibigan. Kung gano'n na pala ang gusto mong mamatay, huwag kang magatubili, Ye Wuchen. Nakuha ko na. Sinaunang tao, ang nakakaalam nito. Batas na pinagsama ng yin at yang. Inalis ang kamalayan, nagpapalipat-lipat. Bumalik sa orihinal na katawan. Isang pagtalon lamang ng kaluluwa.
Nakabalik na ako. Hua Xiongying, dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Imposible. 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 Imposibleng mamatay. Tatay. Ye Xiaoyu, ikaw nang talaga si Ye Wuchen. Yung si Ye Xiaochen. Xiaochen ay... Nanay, nasaan tayo? Nung pansamantalang hiniram ko ang katawan ni Xiao Chen, nakatulog ang kanyang kamalayan. Ngayong bumalik na ang aking kamalayan sa sarili kong katawan, natural na nagising ang kanyang kamalayan. Pagkatapos nun, Sa hinaharap, ako ang magiging guro ni Xiao Chen. Pamumunuan ko ang lahat upang lumikha ng isang doktor na pinakamagaling sa buong mundo. Magiging isang manggagamot na tulad mo rin ba ako? Siyempre,